Tingnan niyo. Meron tayong nest. Ano dito? Box. O bird house. O diba? Kasi kahapon hinati dito para makita nyo guys. Ang cute, no? Nagulat ako kahapon. Meron dito kami nito. Hindi ko na nakita kasi si Deepak ang tumanggap nito tapos umalis siya. Kasi alam nyo, mayroon si Deepak tina-target dito na gumagawa siya ng kanyang nest. Nakalimutan ko yung pangalan ng bird. Basta magandang bird siya. Doon siya gumagawa ng bahay sa baba. So, baka pinagawa to ni Deepak, no? Kasi hindi pa siya gamit eh. Nagkukutan talaga ako. So, ito ay tinatawag din na bird house o nest boxes. Diba? Tama ako. So, sabi ni Deepak, ilalagay niya daw to sa ibaba. Ang cute! Ay, hindi. Baka may-ari. Kaibigan ni Deepak kasi parang luma na rin. Ayan. So, ayun guys. At tingnan natin kung saan ito mailalagay ni Deepak. 11:30 pa lang dito sa amin guys. Sandali muna. Ayan. Medyo mataas ang araw sa amin this time. At kahapon di na siya umulan. Hindi kagaya nung isang araw. Sabado umulan. Kahapon hindi ako nakapag-vlog. Happy Easter sa inyong lahat. Kahapon yung first day of school nila ni Johan, back to school. At maaga silang sinundo, maaga rin silang inuwi. Tingnan nyo guys, naglaba ako. Yan yung kagabi ko na nilabahan. Good morning sa inyong lahat. And happy Easter. Salamat sa mga greetings nyo ulit. And mag-harvest ako guys ng mga mint leaves ko dahil ang dami na nila guys. Tingnan nyo yung sayote ko, oh. Ang laki na, oh. Nagapang na siya, oh. Tingnan nyo guys. Pwede na natin pang ulam ang mga dahon-dahon na ito. Mag-harvest ako ng aking mint dahil ang dami nila. Na ano ako guys, nahingal. Ayan, at kakatapos ko lang magluto. By the way, kumusta kayo? Mag-harvest ako dahil gagawa ako ng inumin ni Deepak. Dahil si Deepak ay nagda-diet na naman siya guys. Kaya sabi ko sa kanya, ang diet mo na yan, wag mo akong idamay ha. Napahandain mo ako ng ganito lang yung kakainin mo. Kasi nga guys, meron nga naman pagbabago, wala akong upuan. Pagbabago kay Deepak guys. So habang nag-harvest ako, magkukwento ako sa inyo. So, mayroong pagbabago kay Deepak dahil naglaylo na po siya sa inom dahil alam nyo naman, sila pala inom. Mahilig sa alak ba? Hindi naman alcoholic. Pero syempre kung hayaan mo maging alcoholic, lalong-lalo sunod-sunod yung okasyon namin, doon pa siya guys nag-diet na hindi na daw siya iinom. Pero mayroon namang pagbabago talaga. Pero tinutukso ko lang siya. At pag may party, cheat day niya daw. Natatawa talaga ako kay Deepak. Kaya tinutukso ko siya. Sa Wednesday, di ba, mag-a-attend kami nitong Miyerkules ng party. Cheat day niya naman daw, guys. Tawa ko talaga kay Deepak. At saka, masaya naman ako si Deepak dahil, syempre, alam nyo yun na mahirap pigilan yung isang tao. Kaya, pinagpipray ko na lang na one day, hayaan ko siya kung gusto niyang tumigil sa inom, nasa kanya na yun. Pero dumating na nga yung time, pero hindi pa yun na 100% na hindi na talaga siya umiinom. Pero thankful ako dahil hindi na kagaya before. And ayun, nag-active na siya, nag-exercise. Kaya sabi ko, wag mo na ako idamay dun sa mga kadramahan mo ha. Kung mag-diet ka, sabi ko. Baka after ilang ano lang, makikita na naman kita, umiinom ka na naman, sabi ko. Pero syempre suportahan ko rin siya kasi pag nagbabago naman yung tao, ayoko naman siyang tuksoin na grabe ba kasi baka syempre alam nyo na guys, diba? So kaya kailangan anuhin lang natin, suportahan na lang natin kahit paano. Sabi ko hindi ko naman yan siya pinipigilan na wag uminom. Sabi ko yung ilagay lang sa tama, yung alam mong tama na
Kasi syempre, sabi ko, pag uminom ka, magkano din yan? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, nag-iedad na tayo. At si Johan lumalaki na malalim na agad ako ba yung mga sinasabi ko na si Johan ay magka-college pa, kaya wag abusuhin yung katawan. Kaya ayun, and dumating na ngayong time na siya na mismo nag-decide sa sarili niya na maglaylo siya sa alak, yung ganun. Kaya sabi ko, habang wala ka pa may naramdaman, ayan, tingnan nyo guys, ang dami oh. Mag-ano ka, ingatan mo yung sarili mo. Paano ba naman na tuloy-tuloy itong mga okasyon na ito? Kaya hindi maiwasan. Di ba usually pag may okasyon, okay lang naman yung mag-inom-inom. Pero wag naman yung kahit walang okasyon, inom ka. Hala, kakaano ko lang ng kuko ko. Kasi ang dami na guys, so kailangan natin bawasan to. Kuko bala talaga ako guys mo, yung likod ko, hindi ko ma-avoid. Feeling ko minsan normal na sa akin. Pero pag nakikita ako sa camera, kuba ako. Merong binibenta nga dito eh, na pang ano siya sa likod, pang correct. Makakatulong kaya yun guys. Nakikita ko parang na-challenge ako, gusto kong bumili. Pwede mo lang siya suotin. Kahapon Easter ang niluto ko, 'di ba sabi ko siya mag-spaghetti ako, nag-spaghetti ako at fried chicken. So tuwang-tuwa ang bata, na busy kasi ako kahapon guys. At nakatulog din ako ng mahaba, 2 hours tulog ko kahapon. So sa Wednesday mag-ano tayo, magpa-party. Salamat oh, ang dami kong mint leaves. Mamaya ko na lang ito diligan. At ang tanglad ko guys, ang dami ng dahon. So ayan oh, naka-harvest na naman tayo. Ang dami. Minsan si Johan nag-harvest dito kasi wala akong stock sa ref. Hindi ako nakapag-harvest dito. Akyat lang siya dito at kuha siya. Kasi nga inom siya, may lemon. At lagyan niya nito. Ang bango. So ito na guys oh. Ayan. Masarap to guys, 'di ba? Gawin na ano, yung kinain namin ni Ate Raquel sa Fire and Ice, may coriander at ito at may olive oil. Tapos may ginagawa din yung ate ko na parang mint siya, tapos ang daming ice yung ginagawa ng ate ko. Tapos ano, may asukal na syrup na nilalagyan ng ate ko. Ay, ang sarap guys, ginagawa niyang smoothie. So kain muna kami sandali. Ay, pakita ko pala sa inyo kung ano yung aking niluto. Okay, ito yung isda. Ininit ko lang. And then, yung dal. Ayan. And then, yung aking, bindi. Or okra at saka patatas. Ayan. So, kakain muna kami, guys. Kain tayo. Hello, guys. So, tapos na kaming kumain. And, binigyan kami nung taga-baba sila Ayusbay. Binigyan nila kami ng gooseberry. Alam nyo ba, guys, itong gooseberry, nag-ano talaga ako, bakit pala kain tong mga Nepalese nito. Tapos si Deepak, pag pumunta kami ng Divisoria o di kaya pag sa mga gulayan, kukuha siya kahit isa lang. And lagi niya ako sinasabihan, you should eat this. Kasi daw nagbibigay siya energy and maganda daw ito sa health. Tapos guys, alam nyo ba, kagabi ko lang na-appreciate itong gooseberry na ito. Kasi hindi ko talaga ba siya ma-appreciate. Kasi sabi ko, ang pangalan lang ang ganda, pero yung benefits guys kung i-research nyo, maganda ang benefits niya, lalong-lalo benefits. Benefits niya, lalong-lalo pag ikaw ay may high blood pressure. Kung tama ako guys, na-research ko, naging doktor ako, mahangin, it's windy na naman. So ayun, at medyo mainit dito pala sa amin, mataas yung araw kasi nagto-29 degrees kami. Pero nung Sabado, umuulan siya for the past weeks. Maulan dito sa amin, pero this time hindi siya maulan. Pero parang unpredictable ang weather namin. But anyway guys, uminom pala ako ng pang anti-allergy kasi nagraraninos ako, naluluha yung mata ko. So sabi ni Inday, Nining, allergy yan te. Uminom ako ngayon, wala. Natigil yung runny nose ko guys at yung sa mata ko. Kasi nga spring, 'di ba? So ayun na nga guys, balik na tayo sa sa gooseberry na kwento. Kagabi nung binigyan kami kasi galing to sa village nila, sa tuwing galing yan sila sa village nila, binibigyan nila kami. Guys, wala ang may kumakain ito guys ba? Except si Deepak lang. Alam nyo, sayang at siya nasisira. Pero believe me or not guys, kagabi na adik ako kain. Simula nung nagsabi ako kay Deepak,
Why I feel like it tastes so sweet. Napaka-sweet niya, napaka-tamis niya, guys. Kasi umiinom ako ng tubig. So, sabi ni Deepak, you should drink water, more water. Sabi ko pa kay Deepak, why? This is not good. Sabi ni Deepak sa akin, if you eat this one, sabi niya, the more you eat and the more you drink, sabi niya, the more sweeter you will, taste. Ay, yun na nga, guys. Kaya pala sinasabihan niya ako, every time na kumakain ako, sabi niya, drink more water. Yun pala, guys, kasi nung pumunta kami sa Divisoria one time, bumili si Deepak, tapos pinapakain niya sa akin. Ayoko kasi yung lasa nito, ano siya, medyo sour ba siya na medyo mapait. Pero kagabi ko lang, guys, sa tagal na, kagabi ko lang na-appreciate ang gooseberry. Sa kain ko na kain, guys, at inom ng tubig, ang tamis, guys. Sobrang tamis siya sa lalamunan, sa basta maadik kayo kain. Tingnan nyo, guys, nakasampu na ako kain. Tapos na-realize ko, habang paubos ko siya na paubos, para ba siyang bangkiling? Alam niyo yung bangkiling, guys? Ayan, o, yung bangkiling. Di ba kinakain natin, sinasawsaw natin yun sa asin? So, parang ito, guys, the more na kinakain nyo, para siyang bangkiling. Kaya, ayan, kanina pa ako kain ng kain, guys. Ginagawa ko siyang parang, at saka inom din ako ng inom ng tubig at the same time. Kasi, pag hindi mo siya nainuman ng tubig, siya, guys, parang hindi mo ma-appreciate yung kanyang lasa. Promise, pag kumain kayo ng gooseberry, inom lang kayo ng tubig, ma-addict kayo kain ng kain. Katulad niyan. Pag kinain ko siya, pait siya na parang sour. Kaya naman mo agad daw ng tubig. Nag-iibang lasa niya. Nagiging matamis siya, sweet. Ayun. So, ayun, guys, pag nakikita kayo ng gooseberry dyan, kumain kayo. At huwag kayo minabago sa lasa. Inuman nyo ng maraming tubig at lalo kayo masasarapan na kain. Kanina pa ako kain ng kain. Andun pa yung mga buto-buto. So, ano dito? Magto 2 o'clock na. Hindi pa ka-alis yan. Guys, ako ay nanonood ng tingnan nyo, kakaligo ko lang. Naiyak ako dito, guys. Ako lang mag-isa dito. Kakaligo ko lang kasi nanonood ako ng libing ni Miss Nora Aunor. Naiyak ako, guys, kasi naiyak ako, guys, dahil yung mga anak niya, grabe sila ni Matet, iyak. Kasi syempre yan yung kinalakihan natin na superstar, di ba? Magaling talaga si Nora. Hala, pasensya kayo, guys. Naiyak ako kasi syempre, di ba? Bihira ang katulad ni Nora Aunor na talagang inaano talaga siya. Hinahangaan. So, pasensya na kayo, guys, dahil syempre emotional yung yung ganito. Kaya nadala ako, grabe yung iyak ng anak niya, si Ian. Tapos, yan yung talaga yung biological niya na anak, 'di ba? Tapos adopted na yung the rest. Maganda, guys, no, kasi alam nyo, si Lotlot, makikita nyo talaga mabait talaga siya. The way siya sumagot sa mga issue sa buhay nila. And sila magkakapatid. Dahil pinanood ko, guys, yung mga lumang mga videos, yung parang wala talaga pinagbago ba. Tapos pinanood ko pa yung 9 years ago, maliit pa sila, na video na yon, maliliit pa sila. Talagang makikita mo kung paano sila pinalaki kahit hindi talaga sila tunay na mga anak, pero talagang minahal ba sila. So, nakakaiyak yung funeral ni, ni Miss Nora Aunor. Talagang, alam nyo, guys, kumbaga is sino ba namang hindi hanga sa kanya o sa mga nanonood sa akin ng mga fans na mga Noranians or talagang fans ni Nora Aunor ay yan talaga kinalakihan nating superstar ng Pilipinas. Maliit pa ako noon. Yan talaga yung mga sobrang sikat na artista na talagang masasabi mong hinahangaan ng lahat. So, ayun, guys. Manood muna ako. Lalong-lalo ba yung kanta niya at magaling pa kumanta, guys. Nasa kanya na lahat. Grabe.